Hmm? Hindi ko kabati. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli dito sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon, particularly po sa Book of Daniel and Revelation, and also um, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan na siyang nagbigay po sa atin ng muling pagkakataon na mapag-aralan ang kanyang mga salita.
Akin pong dinadalangin, mga kapatid, mga kaibigan, na kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong pamilya. At sana po, no, punuin po kayo ng Panginoon, ng kanyang blessing. At ang bawat isa, no, ay makapagbigay puri sa Panginoon. Bago po tayo dadako mga kapatid sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon, ay inanyayahan ko po kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat sa amin sa buong maghapon na kami po ay naging safe hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat Panginoon sa iyong habag at sa iyong provision sa bawat isa sa amin. Muli kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi po kami ng gabay ng iyong banal na Espiritu habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Kailangan po namin itong lahat, Panginoon, pagkat sa aming sarili, wala po kaming magagawa. Tulungan niyo po kami. At itong lahat po ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po no, sa inyong pagsama sa atin sa gabing ito. Muli, mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. So sa nakaraan po natin na episode, no, napag-aralan po natin yung Daniel 2 na si King Nebuchadnezzar. No, isa po siyang pagan king na binigyan po siya ng vision ng Panginoon at hindi po niya naalala yung kanyang dream, no, or yung kanyang panaginip, but yung mga faithful servants of the Lord na si Daniel kasama po yung kanyang mga kaibigan ay naging susi po, no, upang makilala ni King Nebuchadnezzar ang Panginoon at nakita niya po, no, na yung mga bagay na hindi po kaya na ibigay ng tao ay kaya po, no, na ipahayag po ng Panginoon. At nakita din po natin, no, na napakaganda pong image or panaginip, dream na binigay po sa kay King Nebuchadnezzar na ito po ay nagbibigay, no, ng liwanag sa mga pangyayari na darating mula po sa kanyang kaharian from the Babylonian Empire. So nakita po natin na pinakita po ng Panginoon yung mga darating na events, no, from His time hanggang sa huling kapanahunan. Dito po mga kapatid, mga kaibigan, sa ating susunod po na pag-aaral ay atin pong titingnan, no, yung mga ginawa po ni King Nebuchadnezzar, no, bilang isa pong action, no, ng kanya pong pagtanggi, no, sa Panginoon. At dito po mga kapatid ay atin pong pag-aaralan ang naging kasunod po, no, ng mga pangyayari na ginawa po ni King Nebuchadnezzar as his response, no, to the visions na pinahayag po ng Panginoon sa kanya. Kung maalala po natin mga kapatid, mga kaibigan, na ito pong pagan city, no, particularly the Babylonians, sila po yung nagsimula, no, or nanguna sa pag rebel sa Panginoon, no, under the leadership of Nimrod. Ngunit sa time na ito mga kapatid ay ginamit po sila ng Panginoon bilang kanyang instrumento upang mapatupad, no, ang kanyang kalooban dito po sa sanlibutan. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, atin pong patuloy, no, na pag-aaralan yung salita ng Panginoon, no, particularly po, no, dito po sa Daniel chapter 3, no. Excuse me lang po mga sandali mga kapatid, nagkaroon po tayo ng technical problems. Sandali lang po.
Okay, mga kapatid, mga kaibigan, muli, no, balik po tayo dito po sa ating pinag-aralan. Medyo mahirap po yung sitwasyon, no, kasi ako po yung nag-conduct dito ng Bible study at the same time, no, ako din po yung nagko-control po sa tech, so I have to be multitasking, no. So, balik po tayo mga kaibigan, mga kapatid, no, sa atin pong pag-aaralan dito po sa Daniel 3, no. It is a pagan attempt to alter the prophecies, no? So, kung maalala po natin, kung yung atin pong napag-aralan nung nakaraan na si King Nebuchadnezzar, no, ay pinakitaan po ng Panginoon ng isang vision, no? So, nakita po natin na um, nakakita po siya ng image at yung image na iyon ay meron pong ulo na gold at yung kanyang breast at arms ay gawa po sa pilak, sa silver. At yung kanyang belly at saka yung thigh ay gawa po sa bronze. Habang yung kanya pong legs ay gawa po sa iron. At yung kanyang feet ay gawa po sa iron and clay. So kung makikita nyo po dito mga kapatid, there are four, no, or five kingdoms na mag-transpire po dito sa panahon na ito. So we have the gold, we have the silver, no? Pangalawa, una po yung gold, pangalawa yung silver, pang-tatlo yung bronze, pang-apat yung iron, and then pang-lima po mga kapatid is iron and clay, no? Na makikita po natin. Isa lang po na pag-transform ng iron na isa pong division, no, ng kanyang kaharian, ngunit yung kanyang lakas ay still, no, the element of iron. So, basically mga kapatid, we have four kingdoms, four empires mga kapatid, na maghahari po dito sa sanlibutan, and the next event will be the setting up of God's kingdom. So, ibig sabihin po mga kapatid, mga kaibigan, na mula po sa time ni Nebuchadnezzar, kasalin na po, no, sa bilang yung kanyang kaharian, meron lang pong apat na kaharian, no, na mag-rule po dito sa sanlibutan, at ang kasunod na event yun ay ang pagparito na po ng ating Panginoon for Him to set up the everlasting kingdom. No? Kaya kung sa kanila pong kapanahunan mga kapatid, they were given this vision, and they are hoping for this establishment of God's kingdom. Ito po mga kapatid ay mas malapit na po na event sa ating kapanahunan. As we can see, no, na dito na po tayo, no, sa huling kapanahunan, nandito na po tayo sa feet, no? Kasi tapos na po yung iron, tapos na po yung silver, no? Mapag-aralan po natin yan sa susunod mga kapatid. So, dito po tayo dadako mga kapatid sa chapter 3, no, ng book of Daniel, na kung saan mga kapatid, mga kaibigan, ay ginawa po, no, ni King Nebuchadnezzar yung kanyang attempt, no, to alter um, the history and the prophecy na pinakita po ng Panginoon sa kanya, no? Kaya po makikita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, yung pagsisikap ng kaaway na palitan or baguhin po yung plano ng Panginoon, ngunit ang Panginoon po, no, ay magpapatupad ng kanyang plano para po, no, sa buong sanlibutan, no? At napaka-important po ito na topic mga kapatid, na nakikita po natin na tayo po ay sinusubok nitong technical difficulties, no? Just this time. Okay. So, mga kapatid, mga kaibigan, no, atin pong titingnan, no? Yung sa chapter 3, no, makikita po natin in Daniel chapter 3 verse 1. So Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits, and
its breadth thereof 6 cubits, and he set up in the plain of Dura in the province of Babylon. No? So sa time na ito mga kapatid, no, si King Nebuchadnezzar ay gumawa po no ng isang image, at yung image na iyon ay pinuro niya po, no, ginaya niya po yung sa kanyang panaginip. Ngunit ang kaibahan po mga kapatid, mga kaibigan, is that sa halip na iba't ibang elemento, no, or iba't iba pong materials ang nandun, no, gaya po sa kanyang panaginip, ginawa niya po itong pure gold. Ibig sabihin po mga kapatid, mga kaibigan, na gusto niya po na yung kaharian po ng Babylon ay maghahari hanggang sa huling kapanahunan. Ngunit ito po ay salungat, no, doon sa pinakita po ng Panginoon na vision sa kay King Nebuchadnezzar, no, at kagaya po no ng vision din na pinakita inihayag ng Panginoon sa kay Daniel, no. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin dito yung pagsisika po no ng kaaway na i-lead po itong si King Nebuchadnezzar na ibahin yung plano po ng Panginoon. No? Kaya po nag-set po siya, gumawa po siya ng image doon upang sambahin no, ng mga tao. Makikita po natin in the following verse mga kapatid. Daniel 3 verse 2, sabi po dito, no? In Daniel 3 verse 2, Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes and the governors and the captains and judges and rulers, the treasurers and counselors and sheriffs, and all the rulers of the provinces to come into the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. No? Then the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers in the provinces gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. So dito po sa kapanahunan po ni King Nebuchadnezzar mga kapatid, dahil nais niya po na magpatuloy yung kanyang kaharian, ay naggumawa po siya ng image na ito at pinasamba niya din po sa mga tao, no? So itong mga pangyayari na ito mga kapatid ay nangyari na po sa time ng Babylon, and there was a prophecy in Revelation, no, na mapag-aralan po natin in detail sa susunod, na meron din pong itatayong image sa ating kapanahunan symbolically na kung saan ipasamba din sa mga tao with the threat of life and the threat of not being able to buy and sell. Pagbabawalan po tayong bumili at magbenta kung hindi po tayo tatanggap at sasamba sa image po na itatayo po ng kaaway in these last days. Kaya makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na napakahalaga no ng mga prophecies na ito na kung saan kailangan natin no na mapag-aralan talaga mga kapatid, because it relates no to our very time, no, lalo na po in the future na kung saan ang bawat isa po sa atin ay susubukin sa mga bagay na ito, no. At makikita din po natin mga kapatid, mga kaibigan, na sabi po dito no sa kasunod po na verse in Daniel 3 verse 4, no? Then an herald cried aloud, "To you it is commanded, O people, nations and languages,
At what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. So makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na gumawa po ng batas si King Nebuchadnezzar na pag narinig na po ang lahat po ng musical instrument, no, ay ang lahat ng tao ay kailangan na magsamba, no, yumuko dito po sa image na kanyang ginawa. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. So ibig sabihin po mga kapatid, pag hindi po yumuko yung mga tao or kahit sino man na hindi po sumunod sa utos po ng hari na yumuko po doon sa image na kanya pong pinagawa, ang mangyayari po mga kapatid ay itatapon po sila sa burning fiery furnace, no? So napakalaki po ng banta na ito mga kapatid, mga kaibigan, na ito po, no, ay nag-involve po ng buhay, no? It is a life and death matter, no? Na kung hindi po sila susunod mga kapatid, kung hindi po sila yuyuko ayon po sa utos ng hari, ay magkakaroon po ng kaparusahan na sila po ay ilalagay sa fiery furnace, no? So ito po ay hudno, no? Isa pong hudno na kung saan napakainit po nito mga kapatid. Wala talaga makasurvive nito pag ikaw, no, ay nailagay sa ganito pong situation, no? Pero makikita po natin mga kapatid na in the following verse, no, bago po tayo magpatuloy in the following verse, sabi po dito sa Psalms 94 verse 20, no, mababasa po natin dito mga kapatid that sabi po dito no, sabi po dito, shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law, and they gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood. So meron palang kaharian po ng kasamaan mga kapatid na tinatawag po, no, na throne of iniquity, no, or trono po siya ng kasamaan, trono po siya ng kasalanan, na kung saan sila po ay gumagawa or kanila pong ini-establish yung kanilang kalokohan by law, no? And then sabi po dito sa verse 21, they gathered themselves, no? Nagtipon-tipon po sila laban sa kaluluwa ng matuwid, and they condemn the innocent blood. Kanila pong pinaparusahan, kanila pong kinukondina ang mga inosente po, no, na mga dugo or na mga tao. Verse 22 sabi po dito, but the Lord is my defense, and God is my rock, is the rock of my refuge. And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness. The Lord our God shall cut them off. So kahit na meron pong ganitong pangyayari mga kapatid, mga kaibigan, na kung saan ang throne of iniquity, no, na nagtatayo or nag-i-establish po ng isang batas na kumukondina sa matutuwid, at sila po ay nagpaplano, no, ng masama sa mga namumuhay po ng matuwid mga kapatid, ay makikita po natin na, no, na ang Panginoon ay nandyan para po
gawa, no, ng kaligtasan para po sa kanyang bayan. At sa pagpatuloy po dito mga kapatid, mga kaibigan, no, pasensya na lang po na hindi ko po ma-share yung ating screen sa ngayon, no, kasi po nagkaroon po tayo ng problema. But hindi po ito magiging hadlang mga kapatid sa atin pong pagpapatuloy, no, sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. So mababasa po natin dito sa Daniel 3 verse 7 mga kapatid. Sabi po dito, "Therefore, at that time when all the people heard the sound of the cornet, the flute, the harp, and the sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nation, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews." No? So nung dumating na po yung punto mga kapatid, mga kaibigan, na kailangan na po nilang yumuko, no? Meron pong mga Chaldeans na lumapit sa kay King Nebuchadnezzar. Nagreklamo po sila, no? Na sinabi po nila na 'di ba mahal na hari, inutos mo po na walang kung merong tao na hindi po susunod sa iyong utos ay itatapon doon sa fiery furnace, no? At nakita po nila mga kapatid na meron pong mga tao na hindi po yumuko. Kaya po kanila pong itong sinumbong sa kay King Nebuchadnezzar, no? Mababasa po natin mga kapatid sa kasunod po ng mga verses. Sabi po dito, no? In verse 9, no? In Daniel 3 verse 9, kung meron po kayong Bible diyan, pwede niyo pong sundan. Daniel 3 verse 9, sabi po dito, "They speak and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, the flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of the burning fiery furnace." Verse 12, "There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee, and they serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up." So sinumbong po itong si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, no, pagkat sila po ay hindi po yumuko, no, sa utos po ng hari. Hindi po sila sumunod. Kaya ang ginawa po ng mga Chaldeans, no, or yung mga wise men, no, ng Babylon, sinumbong po itong si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Nakalimutan nila mga kapatid na nung sa verse 2 na atin po napag-aralan nung nakaraang pong episode, na sila po ay niligtas po ni Daniel. Hindi po natuloy yung pagpatay sa mga wise man dahil humingi po si Daniel, no? Hindi lang po niligtas ni Daniel yung kanyang sarili. Kanya pong hiningi din, no, ang kaligtasan ng kanyang kapwa na mga wise men doon, no, sa kingdom of Babylon. Kaya makikita po natin dito mga kapatid na nakalimutan po nila. Sinumbong po nila si Shadrach, Meshach, and Abednego na hindi po sila yumuko. At makikita po natin dito mga kapatid in verse 13, no? In verses 13 up to 15, sabi po dito, "Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king." No? So dinala po itong si Shadrach, Meshach, and Abednego sa harap po ng hari.
no? O meron po nag-comment dito na wala pong sound. Actually, meron po tayong sound, no? Paki-check na lang po ng inyong device. So makikita po natin dito mga kapatid, no? That sa pagpatuloy, verse 14, Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I set up? No? So, kinonfirm po ni King Nebuchadnezzar, no, na hindi ba kayo sumunod sa aking utos? Hindi ba kayo yumuko, no, sa golden image na aking pinatayo? In verse 15, Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, the flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. But if ye worship not, ye shall be cast at the same hour into the midst of the fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? No? Katunog po ito mga kapatid, mga kaibigan, ng sinabi din ni Pharaoh doon sa Egypt na sino ba yung Diyos, sino ba yan si Jehovah na liligtas sa inyo? Hindi ko kilala yan si Jehovah, no? Papayagan ko kayo na umalis sa Egypt. So the same with this tune, no? Pareho po na tunog mga kapatid na sinabi po dito ni King Nebuchadnezzar na sino ba yung Diyos, no, na makapagligtas sa inyo mula sa aking kamay, no? Pero sabi po dito mga kapatid ni Daniel, no, sa Daniel 3 verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou set up. So, sinabi po nila ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego mga kapatid, na yung Diyos namin, no, ay kayang-kaya po kaming iligtas. Ngunit kung hindi niya man kami ililigtas, nais naming ipaalam sa hari na hindi kami sasamba, hindi kami yuyuko sa iyong pinagawa. No? So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, kung gaano po, no, faithful sila Shadrach, Meshach, and Abednego sa Panginoon, na kanila pong sinamba yung Panginoon at hindi po sila, no, nag-yield, hindi po sila natinag, no, sa mga sinasabi, no, ng hari, kahit yung parusa po ng kamatayan. So sabi po dito sa pagpatuloy mga kapatid, Daniel 3 verse 19, Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. So, kung naalala nyo po mga kapatid, itong si King Nebuchadnezzar ay tuwang-tuwa po nung naibigay ni Daniel yung kanyang dream at naibigay din yung interpretation. Ngunit sa time na ito, nagbago po yung kanyang muka. Nagalit po siya. Chief, no? Ginawa niyang mga chief itong mga kaibigan ni Daniel, kasama po ni Daniel mga kapatid, na nilagay niya po, no, in different offices sa kanya pong kingdom. Ngunit dahil po dito mga kapatid, nagbago po, no, yung kanyang pagmumuka, nagbago po yung kanyang pakikitungo kina Shadrach, Meshach, and Abednego. And he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. No? So 7 times, pinainit pa po ng sobra yung furnace
Dahil po sa sobrang galit po ni King Nebuchadnezzar. No? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, sinabi po ni Paul, no, we are warring against principalities and powers of darkness. No? Ibig sabihin po mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo nakikipag-away no, sa flesh and blood. Hindi po tayo nakikipag-away sa tao or kahit sa noong mga panahon, no, sinaunang panahon. Hindi po yung flesh and blood. Meron pong powers of darkness no, na sa panig po ng mga demonyo at ni Satan, mga kapatid, mga kaibigan, na sila po yung nag-uudyok sa mga tao. Nakita niyo po no, na mahal ni King Nebuchadnezzar itong mga Jews. No? Pero nakita niyo po kung paano po nagalit itong si King Nebuchadnezzar nung hindi po sinunod yung kanyang gusto. No? And then sabi po dito mga kapatid that in verse 20, and he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the burning fiery furnace. No? So, inutos niya po sa pinakamalakas, no? Yung mga malakas niya na mga sundalo no? Sa kanya pong kaharian, natalian itong si Shadrach, si Meshach, at si Abednego at itapon po sila doon sa fiery furnace. No? Verse 21, then these men were bound in their coats, then hosen, and their hats, and their other garments were cast into the midst of the burning fiery furnace. So, tinapon po sila doon, no, sa fiery furnace, mga kapatid. Tinapon sila dahil lang po no, sa kanilang kasalanan, sa kadahilanan na hindi po sila yumuko sa hari at sa utos ng hari na yumuko po doon sa image na kanya pong pinatayo. Daniel 3 verse 22, therefore because the king's commandment was urgent and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa sobrang lakas po mga kapatid, mga kaibigan, ng apoy na nandun po sa fiery furnace, ang nangyari po mga kapatid, yung mga mighty men, no? Yung mga malalakas po na mga tao po ni King Nebuchadnezzar sa kanyang kaharian, na nagtapon po sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego doon po sa fiery furnace. Namatay po sila sa sobrang init mga kapatid. Imagine niyo po yon, no? Na sa sobrang init, yung nagtapon mismo ay namatay. No? Paano pa kaya yung tinapon mga kapatid? But in verse 23 and 24 mga kapatid, no? And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the fiery furnace. Verse 24, then Nebuchadnezzar, the king, was astonished and rose up in haste. No? So tumayo po bigla si King Nebuchadnezzar mga kapatid. Na bigla po siya and spake and said unto these counselors. Kinausap niya po yung kanyang mga counselor. Did we not cast three men bound into the midst of the fire? No? Sabi niya po sa kanyang mga counselor, di ba? Tatlo yung ating tinapon doon, no, sa fiery furnace. No? At sabi niya po dito, they answered and said unto the king, true, O king. No? Totoo po, mahal na hari, na tatlo yung ating tinapon. No? Sa 25, he answered and said, lo, I see four men loose, walking in the midst of fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. So dito po mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin na nakilala na po ni King Nebuchadnezzar itong Panginoon. Ang Panginoon ay kilala na po ni King Nebuchadnezzar na na-recognize niya po ito nung nakasama po siya, no, doon po sa fiery furnace. Kaya nagulat po si King Nebuchadnezzar na yung kanyang tinapon lang ay tatlo pero naging
Apat, mga kapatid. No? Nakita niyo po kung gaano po prinotektahan ng Panginoon yung kanyang representatives na tumayo po para sa tama. Daniel 3:26, Then Nebuchadnezzar came near to the mount of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High, come forth. No, tinawag niya po, pinalabas niya po. Then, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth in the midst of fire. And the princes, governors, and captains, and king's counselor being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head signed, neither were their coats changed, nor smell of fire passed on them. So lumapit po yung mga counselors, mga kapatid, lahat po ng mga nandun, no, at present doon sa dedication, kasi napakahalaga po yun. Hari po yung napatawag, meaning almost all of the representatives, no, in different provinces na sakop po ng empire ng Rome ay ng Babylon, mga kapatid, ay nandun. At nakita po natin that during this time, no, inamoy po nila, tiningnan po nila si Shadrach, Meshach, and Abednego, wala pong trace ng apoy. Kahit yung kanila pong mga damit ay hindi po nangamoy. Makita po natin dito, mga kapatid, kung paano po iniligtas ng Panginoon yung kanyang bayan. Alam niyo, mga kapatid, in these last days, there will also be a law that will forbid us, mga kapatid. Pipilitin po tayo na sasamba sa image na gagawin po ng beast, no? As it was written in Revelation 13. Pagbabawalan pa nga po tayo na bumili or magbenta. Pagbabawalan po tayo, mga kapatid, dahil lang po hindi tayo susunod sa utos ng beast. The same spirit, no? Pareho po na espiritu, pareho po na hatred ang makita po natin na nangyari din po sa bayan ng Panginoon noong una. Alam niyo, mga kapatid, paiba-iba po yung mga instrument na ginagamit. No? Just like with the time of the 10 tribes and also in the time of Judah, ginamit po si Sennacherib, ginamit po yung Pharaoh, ginamit po ito si Nebuchadnezzar. But atin pong makikita, iisa lang pong spirit, galit na galit sa mga tumatayo po sa katotohanan. Kaya po, no other spirit, mga kapatid, wala pong ibang espiritu, wala pong ibang entity na galit po sa Panginoon at sa lahat po ng papanig sa Panginoon, at yun ay ang kaaway. Daniel 3 verse 28, Then Nebuchadnezzar spake and blessed and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which spake anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, itong mga pagan kings, no? They are amazed. Sila po ay na-amaze, no, sa mga pangyayari. Kasi hindi po nila naranasan mula't simula, no, ng kanila pong experience na meron po sa kanilang kinikilalang Diyos ang kayang magligtas, kagaya po ng pagligtas na ginawa sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, makita po natin na kahit po sinubukan ni King Nebuchadnezzar na baguhin ang pangyayari, baguhin ang
nilatag na ng Panginoon na mangyayari. Hindi po ito natuloy, mga kapatid. No? Hindi po ito natuloy. Nakita po na hindi po kalooban ng tao ang masusunod, kundi ang kalooban po ng Diyos. Sinubukan po ni King Nebuchadnezzar na kilalanin yung gold mula sa ulo hanggang sa paa. Gusto niya pong mag-endure yung kanyang kingdom, pero nakita po natin na yung tumayo sa katotohanan at hindi po nagsamba, hindi po sumang-ayon sa kagustuhan ni King Nebuchadnezzar, bagkos sila po ay pumanig po sa kalooban ng Panginoon. Ang nangyari po, mga kapatid, they were saved and God was glorified. No? Nabigyan pong puri ang ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, marami pa pong darating sa ating buhay, lalo na po in these last days. Hindi po natin alam kung kailan po yung mangyayari na pipilitin po tayong tatanggapin ang kanyang marka. Yung kilala po natin about sa 666, mga kapatid, makikita po natin dito. Part po ito ng prophecy na pinakita po sa kay Daniel and sa kay John, no, in the book of Revelation. Kikilalanin po natin yan. Because we are not talking about numbers, we are not talking about anything but the kingdom, no? Isa pong kaharian na kung saan pinakita na po ng Panginoon mula't simula kung ano po yung pagkasunod-sunod ng kingdom at sino-sino po yung mga kingdom na susunod po sa kingdom ng Babylon. May the Lord bless us, mga kapatid, sa gabing ito na tayo po ay punuin ng Panginoon ng kanyang pagpapala na atin pong ma-realize, no, na kahit ano pong pagsisikap po dito sa sanlibutan ng mga kaaway, kahit mag-agawan pa po yung mga bansa, no? Nag-agawan po ngayon yung mga bansa, Amerika, yung Russia, yung China, nag-aagawan po sila ng mga lupa, nag-aagawan po sila ng teritoryo, pero pinakita na po dito sa kay Daniel, mga kapatid, sa kay King Nebuchadnezzar, na darating po yung time na kukunin po ng Panginoon lahat po ng kingdoms dito po sa sanlibutan, sisirain po ng Panginoon at itatayo po ng Panginoon yung kanyang kaharian. Sana, mga kapatid, mga kaibigan, ay maging kabilang po tayo diyan, na maging isa po tayo sa citizen na mapabilang sa kingdom na itatayo po ng Panginoon dito po sa sanlibutan. No? So may the Lord bless us, mga kapatid, at bago po tayo magtatapos, nais ko po kayong anyayahan, no, sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Sa inyo pong pinasulat na karanasan ni Shadrach, Meshach, and Abednego na nagpapakita po sa amin ng inspirasyon na kung kami po ay tatayo sa katotohanan at papanig po sa inyo, andyan po kayo na magligtas sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabigyan kami ng kalakasan na sa kahit anumang pagsubok na gagawin ng kaaway, kahit anumang panlilin lang ang kanyang gagawin, ang bawat isa po sa amin ay mailigtas at magkaroon po ng tagumpay sa pamamagitan po ng iyong tulong sa amin. Panginoon, ingatan niyo po kami sa gabing ito, kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya, na kung sila man po ay nasa karamdaman, nasa pagsubok, Panginoon, kayo po ang magbigay ng pag-asa sa kanila. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang kanilang puso't isipan. Bigyan niyo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Ang bawat isa po ay makapagbigay ng puri po sa inyong pangalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maihanda ang aming sarili na maging kabilang po sa kaharian na iyo pong itatayo dito po sa sanlibutan. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya po amin pong dinadalangin at inaasahan pong matatanggap ang lahat ng ito. Kasama po ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Bukas, no? Siguro hindi po tayo magkakaroon ng pag-aaral. Kung meron po kaming meeting, kasi kadalasan po
no? Pag Miyerkules ay meron po kaming meeting kasama po yung aming director, no, sa aming online school. So kung hindi po magkakaroon ng meeting, magkaroon din po tayo ng patuloy, no, ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung meron man pong meeting, no, siguro sa Webes, ipagpatuloy po natin sa same na oras at ipagdasal niyo po mga kapatid, no? Kasi sa ngayon, no, na episode po natin, sinubok po tayo, nagkaroon po ng technical problems. Ilang ulit po natin na ni-refresh, no, yung atin pong connector. But praise God, no, na tayo po ay nakapagtapos, no, sa atin pong pag-aaral sang gabing ito, no, at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Nais ko pong batiin ang ating mga viewers, sa aking mahal po na asawa, Gladys Joy Wanse, ganun din po kay Granny, no, Eunice Rodica, ganun din po sa aking mahal na ina, Julie Wanse, at kay Ninang Rosabelia Idombingo. Ganon din po kay Mila Viñas Hurtado, kay Sister Jim Lawrence, kay Ma'am Arlene Talde Ancahas, ganon din po kay Evie Grace Doktora, kay Hil Saget Bulante, Brother GC Umali, kay Pastor GC Umali, at ganon din po kay Brother Jezreel Bachicha, Brother Evan Ray, at ganon din kay Brother RJ Ramos. Kumusta, brother? Isa po ito sa matalik kong kaibigan. Sister Miriam Galicia Hunsan, at ganon din po kay Gliceria Guillermo, at kay Sister kay Inday Nicor Albeso, at kay Auntie Elena de Malaluan Davao, at kay Brother Obey Salazar, kay sa akin pong Auntie Bibing Wanse Limit, at kay Sir Dines Francisco de Villeres, at kay Sister Ann Dumandan, Sister Camilo, si Camilo Ria, kay Brother Arthur, at ganoon din po kay Ma'am Chiche Padagas. So maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Kita-kita po tayo, no, sa susunod po na pagkakataon. Napaka-importante po mga kapatid na bigyan po natin ng time yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, because sooner, no, sa madaling panahon mga kapatid, mangyayari na po ang lahat ng ito, no? At we are already in the end, no? Kung sa Daniel po nasa 11 and 12 chapter na po tayo, malapit na pong matatapos ang 11, at ang kasunod po noon ay ang pag-stand na po ni Jesus Christ at ang kanyang pagparito. Sana po, no, maging handa po tayo, and may the Lord bless us. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat. May the Lord keep you safe, no? Once again, maraming salamat and glory be to God. Amen.